Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Joey Dibebre 5 hours ago. Sabi, i-share ni Joey ang post ng Batas PH. Update ito sa kalagayan ni ex-congressman Ernie Teves sa East Timor, dahil naaresto siya ng immigration authorities sa East Timor, kakulong, allegedly without any warrant of arrest. So ang mga abogado ni Mr. Ernie Teves nag-file ng habeas corpus sa Supreme Court ng East Timor. So ito ang update. Petition for habeas corpus granted. Ang bilis ng Supreme Court nila. Just in, sabi dito, the Timor-Leste Court of Appeals, hindi pala Supreme Court. Okay. Court of Appeals has granted the petition for writ of habeas corpus filed by expelled Congressman Ernie Teves according to his legal counsel, Attorney Ferdinand Topacio. The court ordered authorities to present the body of Teves in court within 48 hours. Okay? So, yun po. Ang sabi ng anak ni Mr. Ernie Teves, wala daw warrant of arrest whatsoever na i-present ng arresting officers. Basta illegal kidnapping ang kanyang So on the side of the arresting officers, wala akong na-monitor bakit nila inaresto, but may na basa akong post ni Kipi Chu. Nag-apply daw ng asylum itong si Mr. Ernie Teves, kailang na-disapprove, at nakalagay doon sa post ni Kipicho na Mr. Teves was ordered to leave May 5 pa. May 28 nung inaresto. Kaya baka doon yung kanyang, kasi undocumented alien na siya doon, na-cancel ang kanyang passport. But sinasabi ng anak ni ex-Congressman Teves na ang korte daw nag-grant ng pahintulot that Mr. Teves can stay in East Timor. Ganon. So, sana magkaroon ng dagdag linaw si Atty. Topacio tungkol nito. But to me, this is positive development for the sake of justice. Hindi natin maiwasan maikumpara dito sa ating bansa. 2 months na yung writ of habeas corpus na pinail ng mga Duterte siblings sa Supreme Court. Until now, wala pang klaro na resulta o arguments ba. Wala na akong balita tungkol sa writ of habeas corpus na na-file ng 3 magkakapatid na Duterte. So, nakakatuwa talaga itong East Timor, bago bata-batang bansa ito. Ilang years lang kanilang independence. Ang bilis ng kanilang aksyon, ito naman, ang DOJ bigay ng statement na wala silang natatanggap na communication, documents, whatsoever from Timor-Leste government. So they are just awaiting. Ang DOJ sabi handa na tanggapin o handang i-transport si Mr. Ernie Teves in case na ang Timor-Leste government handa na niyang i-turn over ang warm body ng ex-congressman. So, up to now, wala pa tayong So, magbasa tayo sa mga comments. Eat abroad, sabi that's how quick a habeas corpus decision should be.
Yeah, mabilis eh. Sabi naman ni Eljon Drilon, apektado rin ang politika ang SC, kakainis. Fenda Lambin, hindi katulad sa Pilipinas, pag bingi-bingihan at walang pakialam. Elma Balaen Pioquento, a small country yet better justice system. Ito nga, nakakabilib itong ano. Parang gusto ko na tuloy magbisita sa East Timor. Dahil, yun na nga, yung request for extradition, dininay ng Court of Appeals. Hindi pwede. Tevez will remain. So ito naman, inaresto. Habeas corpus. Produce the body in 48 hours. Wow. Yan ang mabilis na hustisya sa Timor-Leste. Omar Rivera, yung dito sa Pilipinas, tinulugan lang ang mga ganyang petisyon. Alexandria Rodriguez, grabe ang bilis. Meanwhile, yung sa atin, mag 2 months na nag-file yung mga anak, wala pa ring lumalabas. Justice delayed is justice denied talaga sa Pilipinas. Arna Zumosa, ganyan dapat kabilis, wala pa atang 24 hours. Sa Pinas, question mark. Cyrus Jorsoa, mapapasana all ka talaga sa bilis ng response ng high courts ng ibang bansa. Jen Tampule, Supreme Court, ano nang galaw rin, sayang pa. So, Lies Pasqua, napag-iwanan na talaga tayo ng ibang Asian countries. Ang Pilipinas, kahit, hindi ko na lang basahin kay may sinisisi nala. So, good luck po sa pamilya ni ex-Congressman Tevez. Talagang masunod lang ang due process. Kung magdesisyon na ang korte na pabalikin siya, korte ng Timor-Leste, kailangan na niyang babalik para harapin naman niya yung mga akusasyon sa kanya dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandig. Sa ngayon, meron tayong livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito.